Isang ginang na may sakit na leprosy ang lumapit sa programa. Pero ang tulong na kanyang hinihiling, hindi para sa kanya, kundi para sa kanyang anak. Ang aming naging responde, inyo pong tunghayan. Paano nga ba nasusukat ang kabutihan at kadakilaan ng isang ina? At hanggang saan ang kaya niyang ibigay at isakripisyo para sa kapakanan ng kanyang anak? Itong pinatunayan ng 32 taong gulang na si Mary Grace. Dahil sa kabila ng kanyang kondisyon, ay nagsusumikap siyang maghanap ng paraan para may taguyod ang nag-iisa niyang anak. Ako po si Mary Grace Boyser, 32 years old. High school pa lang po ako noon, parang nararamdaman na ng lola ko, bakit iba yung nagiging himatayin ka, tapos parang nanghihina ka, then lagi kang may sugat, kahit hindi ka naman Tapos pinatest nila ako kung diabetes ako. Tapos doon nalaman na hindi ako diabetes. Na-treat po nila na mayroon po akong leprosy. Na leprosy po siya, parang sakit po siya sa balat. Na kailangang kinakain yung resistensya ng katawan. Leprosy ay isang sakit na nakukuha sa bakterya na Mycobacterium leprae. Kadalasan itong nagsisimula sa pag-iiba ng kulay at kawalan ng pakiramdam ng balat na kalaunan ay nagdudulot ng pamamanhid at pagkawalan ng pakiramdam sa mga kamay, paa at muka ng taong meron ito. At ito ang eksaktong sintomas na naranasan ni Mary Grace. Noong una man parang kala mo, meron siyang, parang tigda siya, bulutong tubig. Kasi mayroon ako dito sa kamay, tapos parang an-an siya na ang lalaki niya rito. Pero hindi naman pala siya an-an. Nung itines ng PGH, dun po yung lumabas. Ganito yung kamay ko, bakit parang kahit anong gawin ko, napapasok man ako, hindi ko siya nararamdaman. 2012 na meron ako noon, tapos parang 6 na buwan kang magagamutan noon. Dun ko na lang po natanggap na, ay, syempre, kailangan mong tanggapin maggamot ka kasi kung hindi ka magagamot nun, ma'am, dadami yun, tapos lalala yun. Ngayon po, wala na po ako nun, ma'am. Yung leprosy, treated na po ako noon. Kaso, ma'am, hindi na mababago yung mga naging determine yung sakit na yun, lalo na yung sa kamay ko, yung sa pakiramdam ko, kasi ugat na yung tinira ng sakit na yun. Bagamat may tuturing ng magaling si Mary Grace mula sa kanyang karamdaman, hindi na nawala ang bakas na iniwan ito sa kanyang pisikal na kaanyuan. Ang kanyang mga kamay, hindi na normal. Ang mga kuko at daliri, tila unti-unting nawala. Dati naman, ang gaganda ng kamay ko, parang unti-unting na, yun po yung pinaka na ma'am. Tapos yung, iba na rin po yung mukha ko, ma'am, kasi may nagsabi na hindi pantay yung mukha mo, yung smile mo, may ganun talaga. Nawala lang man yung sa balat, ma'am, tapos yung parang infection doon sa loob ng katawan mo. Pero yung parang determining ng mga parts sa labas, hindi na nila mababago. Dahil sa mga infeksyon, kinakailangan ding putulin ang kanyang kaliwang binti at paa. Ano po siya, ma'am, nung naputulan po ako noon, ma'am, panahon pa po yun ng may bagyo pong, ma'am, Yolanda yun. Yung tinitiran po namin sa Manila, dahil doon po ako nagpapagamot para mas malapit. Doon ako nag-stay. Then parang nagsipag-sipag ako, naglinis ako. Then pagkalinis ko, ma'am, parang may nabasag na baso. Pero winalis ko naman, ma'am. Tapos hindi ko alam na naapakan ko dahil nga sa sakit ko, wala na akong pakiramdam. Tusok pala ako ng bubog, ma'am, na maliit. Tapos, hindi ko naman ma'am. Tapos, ginagamot ko naman. Hindi siya, ma'am, yung humilom. Lumaki pa siya ng lumaki habang ginagamot ko siya. Tapos, doon na, in-x-ray ng orthopedic na meron palang bubog sa loob mismo doon ng paa. Yun yung ng orthopedic na kinausap nila yung derma ko na gusto nilang putulin na lang para mawalan siya ng, infection. Maging ang mga mata ni Mary Grace, nagkaroon din ng problema. Ang ugat ko, ma'am, parang 100% na napatay na hindi mo na siya nararamdaman kung ano man. Ko na lang, ma'am, bakit parang biglang lumabo yung mata ko. Tapos nang pina-check up ko na, ma'am, may lalabas na ay puno na infection yung mata mo kasi natutulog ka na. Hindi ka na nakapikit, dilat ka na. Dahil sa mga naranasan niyang ito, si Mary Grace, hindi nagawang malalayan ng kanyang anak na noon ay sanggol pa lamang. Paano siya maalagaan? Katulad nun na, ma'am, na nagkasakit siya, na-ospital po siya, ma'am. Halos yung mother ko lang yung naging, puyat-puyat sa ospital. Tapos tinatanong daw siya ng doktor, nasan ba yung nanay ng apo niyo? Kasi dapat yun ang nag-a-assist sa anak niya.
Ma'am, putol po yung ano nun eh, paa kaya hindi na asin. Yun yung pinaka naman kasi dapat nung na-hospital yung anak mo, ikaw ang kasama dahil ikaw yung nanay, hindi yung lola. Kasi decision, kung ano yung mangyari sa anak mo, dapat decision mo yun kung anong gagawin sa anak mo dahil ikaw ang nanay. Hindi, parang hindi rin ako nagpakananay ng ilang buwan, ilang taon nun. Mahirap mang tanggapin ang nangyari sa kanya, si Mary Grace nilakasan ang kanyang loob para patuloy niyang magampanan ang tungkulin niya bilang isang anak at ina kay Yunica. Yung sa magulang ko po, ma'am, sobrang laki na natutulong nila kasi ang mga magulang talagang inaano yung mga anak. Pero ako, hindi na yung, tapos na yung responsibilidad dapat nila sa akin kasi may anak na ako, nasa tama naman na akong edad, pero saan ka pa rin no? Saan ka pa rin nakamonitor, kundi sa kanila, umaasa ka pa rin sa kanila. Kaya sobrang laki na naitutulong sa akin. Sana yung magulang ko, kung gaano katatag, gano'n din katatag yung lakas nila para huwag kami pabayaan. Kasi hindi na lang po ako ang inaalagaan niya para naging 2-in-1 pa dahil ngayong anak ko, inaalagaan na rin po nila ngayon. Sila po nagpalaki sa anak ko, simula baby, sila na ang naging magulang. At sa kabila ng kanyang kondisyon, si Mary Grace naglalabada para may maiuwing pera na pandagdag sa gastusin ni Yunica, lalo na't nag-aaral na ito sa elementarya. Tinutulungan ko na lang po sila, ma'am, sa gawaing bahay. Ako naglalaban ng mga damit namin kasi hindi naman po makakalaba yung mga magulang ko. Kaya yun, ako na lang naglalaba, naglilinis, nagsasayang minsan sa bahay na lang namin. Yun. Ngayon, naglalabandera lang po ako pag may pasok kasi meron po ako kaibigan na magpapalabas sa akin para lang po may pambaon yung anak ko. Kasi mami, hindi naman po lahat pwedeng dun sa ini-income ni Papa, iuubaya yung ano ng anak ko. Para di lang, masabi man ako, ma'am, na kahit ganito ko, at least, di ba, ma'am, meron akong na ano sa anak ko na ambag na kahit pambaon-baon lang sa araw-araw niya. Hindi ko na hinihingi sa mama ko, sa papa ko. Bali, ang ano na lang nila, yung pagkain namin sa araw-araw, mag-ina. Sinilarawan ni Mary Grace ang kanyang anak na si Yunica na matured ng mag-isip sa edad nito na 9 na taon. Dahil dito madalas itong mapaaway sa eskwela. At ang dahilan, lagi niyang ipinagtatanggol ang kanyang nanay na si Mary Grace sa mga nangungutya dito. Kinakausap ko naman siya, ma'am, bakit ganun ka? Siyempre, sasagutin ka pa niyan, ma'am. Siyempre, ikaw ba naman, ano yung nanay mo? Siyempre, masasaktan ka. Kung nari, mama o, sabihan si mama o, ang ganyan mama o mo, hindi ka ba magagalit? Di ba magagalit ka? Sa kabila ng lahat ng ito, si Mary Grace may isang pinagpapasalamat sa kanyang buhay. Lagi ko na lang sinasabi sa Diyos na ang dapat kong ipasalamat sa Kanya ay yung binigay niya talaga ako ng anak, ma'am. Kasi yun yung sabi nga nila, di ba? Yung material, kung ano man ang material na matatanggap mo, dapat yun. Akin, ma'am, hindi material. Ang importante, ma'am, may anak ako. At least, kahit pa paano, may mangyari man sa akin, at least alam ko sa mundong may anak pa ako na mag-aano sa akin, mag-aalaga. Kasi di ba, ma'am, yung iba nga hindi magkaanak eh. At least ako, kahit ganito ako, may anak ako. Tapos yun na yung inaano ko sa Diyos na pinapasalamat ko sa Kanya na kahit ako na lang yung magkaroon ng sakit, ma'am, wag lang talaga siya, ma'am. Kasi mas gustuin ko maging healthy na lang siya kaysa sa akin. Kasi ako, ma'am, matanda naman na ako siya. Bata pa siya, kaya magagawa niya lahat ng gusto niya. Tinatanong ko nga siya, ma'am, kung anong gusto niya. Sabi niya, gusto daw niya maging doktor kasi gusto daw niya akong gamutin. Kaya naman ang munting hiling sa amin ni Mary Grace, hindi para sa kanyang sarili, ngunit para sa kanyang anak at pamilya. Magutom na ako, ma'am, wag lang po si Yunica. Yun po, kasi ma'am, si Yunica po, ma'am, masaya na siya basta may kinakain lang po siya ng ani. Ko lang po sana talaga magkaroon ng negosyo kami ng mama ko kasi matanda na po sila, ma'am. Ang hirap po ng naglalako lang po yung tatay ko, ma'am. Gatugan. Ang kinikita lang po, ma'am, sa isang araw ay 150. Sa 150 na yun, ma'am, pagkakasyahin mo pala at dun mo hindi mo maano. Minsan, isang araw, nag-ulam kami ng ng asin, nag-ulam kami ng asin kasi laban pa rin kahit gano'n po. Hindi batid ni Mary Grace na nung mga oras din na yon ay bit-bit na namin ang unang responde na kanyang hiniling.
At bagamat malayo ang kailangang lakarin mula sa kanilang bahay patungo sa labasan kung saan naghihintay ang ating bitbit na sorpresa, ay matyaga pa rin na naglakad si Mary Grace at Unica. Di natin kaya. Yalak. Wow! Wow! Ang daming ng baby ko. Wow! Wow! Ano sabi mo? Maraming. Thank you po sa lahat. Masayang-masaya ang mag-ina dahil sa wakas hindi na magiging problema ang kanin sa kanilang hapagkainan sa mga susunod na araw. Masaya rin si Unica sa mga biskwit na ating daladala. Hindi maalis ang ngiti sa mukha ng mag-ina. Tulong na po yan, ma'am. Pangkain namin sa araw-araw. Maraming salamat po sa programa nyo. Alam nyo po, yung gantong simpleng bagay na to sa amin po, sobrang laking natutulong nyo na po sa amin. Sana po, marami pa po kayong matulungan. God bless po. Kasabay ng mga inihanda nating pagkain, nakipag-ugnay na rin ang programa sa ilang mga individual na maaring magbigay ng dagdag na pangkabuhayan sa mag-ina. Kailanman hindi masusukat ang kayang isakripisyo ng isang ina para sa ikabubuti ng kanyang anak. Pinatunayan ni Mary Grace na sa kabila man ng kanyang kapansanan at mapanghusgang mundo, hindi ito naging hadlang para maging mabuti siyang ina. Isang ina na gagawin ng lahat para patuloy na maitaguyod ang kanyang anak. Mga kababayan, salamat po sa inyo pong pagsubaybay sa Responde Mata ng Mamamayan. Para mapanood pa ang iba pa naming pagresponde sa ating mga kababayan, i-click lamang ang subscribe button at i-follow lamang ang Net25 social media pages at Net25 TV.